Kababalik lang mula Fiji ni General Romeo Bronner para sa taunang pulong ng mga hepe ng mga militar sa Indo-Pacific na pinangungunahan ng Estados Unidos. Unang beses naman nagpadala ng delegasyon ang China, kung kaya't kinuha ni Bronner ang pagkakataon para ilahad ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa mga insidente sa West Philippine Sea. Pati yung video nung water cannoning nung ating mga resupply ships, pinakita ko doon. So nagulat sila. Ayon kay Bronner, bagamat nanindigan ang China na kanila ang buong South China Sea, sumang-ayon daw ito sa mga panawagan na bawasan ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang pulong naganap habang naghahanda ang Pilipinas para ituloy ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Definitely, we are going to perform another resupply mission. Magdadalawang linggo na mula ng harangin at gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng rasyon para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Para sa seguridad ng mga magsasagawa ng misyon, ayaw sabihin ng gobyerno kung kailan ihahatid ang susunod na supply, pero aminado na kailangan ito gawin sa mas madaling panahon. Handa naman daw ang Navy at Coast Guard sakaling maharang sila ulit. Kung pagbabasahan natin yung statements ng kanilang deputy chief ay talagang matigas rin yung kanilang stand. Samantala, itinanggi ni Bronner ang lumabas na ulat na magsasagawa umano ng joint maritime exercise ang US, Australia at Japan sa South China Sea. Pero kinumpirma niyang papunta nga sa Manila ang mga warship ng tatlong kaalyadong bansa, pero nagkataon lang daw na nagkasabay-sabay ang mga ito. But as far as we are concerned, hindi natin alam kung saan galing ito, and that per coordination with our counterparts, walang exercise among these three nations, no? Nakatakda raw ang mga port visits ng mga barko ng US at Japan, habang bahagi naman ng exercise alon kasama ang Australia na isasagawa sa Palawan at ibang bahagi ng Luzon. David Santos, CNN Philippines.